Guys, meron tayo ditong NMAX version 2. Yan, Yamaha uli. So, ang issue nito ay idle uli. Galing na rin to sa mga ibang paggawaan. So, ito, pag i-start mo siya, wala ka naman makikitang check engine. Pero, siyempre, naramdaman na may-ari yung idle. Mukha siyang pag pinakinggan mo, mukhang normal siya. Pero kung personal mo siyang mahahawakan, yan, lakas ng vibration, parang tumataas baba yung idle lang, slight lang naman. Pero mas maganda, check upin natin gamit yung ating diagnostic tools, gamit yung ating MSC 100 Pro X. Tingnan natin yung kanyang kalagayan ng parameter. So bubuksan natin to, bubuksan natin battery, bubuksan natin itong K-line, isasalpak lang natin dito. So ito ay keyless. Ang gagamitin natin K-line yung 3 wire, kasi meron dito yung 4 wire, yun yung para sa ABS kapag nag-check tayo ng ABS. Pero ngayon, check natin dito gamit yung 3K line. Dito natin isasalpak yung ating MSD gamit yung ating cable na ganito. So ito yung cable na gagamitin natin, Yamaha. Yung nakalagay dun sa adapter natin ay Yamaha 2. So ang isasalpak lang natin dito ay ito. Ayan, itong pasok dito. Tatanggalin natin itong cover na to. Okay? So sinalpak na natin yung K-line. So papasok tayo sa diagnosis. Ito guys, abangan nyo ha. Magkakaroon to ng mga video bawat function na yan. Yung remap, ECU program, K-program. Ito meron na to. Yung remap meron na rin slide na nalabas ko. Yung signal, lalabas ko rin yan. Yung battery, yung replay. Ayan. So pasok na tayo sa diagnosis. Pagpasok na sa mga model. So ang gagawin natin dito, on lang yung susian. Ayan. Power lang. Naka-power on. Then pasok tayo sa Yamaha. Ayan, okay lang natin. Then pwede tayo pumasok sa automatic search kasi itong motor na to ay latest. So 2019 latest, pwede natin ipasok dito sa automatic search. Okay lang. Then pasok tayo sa engine. Ayan. Okay lang, tuloy-tuloy lang tayo. Ayan. Then siyempre unang-unang pupunta natin yung read full code. Titingnan natin yung in-error niya or yung history ng error niya. So pasok tayo sa full code. Ayun. So nakalagay naman dito no trouble code. Yun, so no trouble code. Siyempre yun yung present niya, yung ngayon wala namang code. Sa history, yung mga pinagdaanan ng motor, makikita natin yung kalagayan ng motor. So may nagkaroon ng error na 242, 244, 244. Alin ba yung mga error na yan? So yan yung mga error na lumalabas na yan na mahigit 200 ang error. Yan katulad niyan, 200 plus. Kumbaga yan yung mga pinagdadaanan ng motor na naramdaman ng mismong motor na na-detect ng ECU galing sa mga sensor. So nakalagay dyan na IEC, compensation stock. Ibig sabihin, yung IEC rotor nagkakaroon ng nag-i-stack up siya, hindi matuloy ang ikot kasi kapag lumabas yung words na yan or yung mismong code na yan dyan mismo sa history, ibig sabihin corrupted ang program natin. So ito ay nagalaw na yung throttle body, pero siyempre ang pinaggawa niya ay walang pang program. So hindi po kasi kaya ng diagnostic tools lang itong problema pag NMAX version 2. Ayan. So nakalagay dyan engine starting difficult. Nakaramdam yung motor na parang hard starting konti, na mabagal lumikot yung magneto, kaya lumalabas yung ganyang mga error. Then yung mga ano na yan, ibig sabihin na lowbat or nag-lose contact yan. So kumbaga ignore lang natin yan. Yung dalawang error na lumalabas lang yan kapag yung motor ay nahihirapan start or yung motor ay taas baba yung idle, lumalabas yan. Okay? So balik tayo dun sa pending naman. Ito yung after mo maayos tapos may naiwan. Yun yung aayusin natin. Yan. So ngayon, hindi natin i-clear yan. Punta tayo sa diagnostic functional. Yan. So diretso na tayo dun sa functional. Tingnan natin yung mga kalagayan ng TPS degree. Ayan, katulad niyan, throttle position sensor degree. Sa NMAX version 2, normal naman yung 17. Ayan, 17 to 16 normal yan. Okay, so wala lang makikita tayong point yan, pero dapat kasi yung lumalabas yan 16.8, 16.3 to 17.3, mga ganun siya. Pero yan, pasok naman siya. Nakalagay naman sa kanyang screen, 14 to 20 ay normal, then 97 to 107 yung full throttle. Ayan. So next natin. So diretso agad tayo dun sa mga history sa kanyang erasure, kasi pinakita dun sa history ay IEC. So tingnan natin yung kanyang, ayun. So nagkaroon ng erasure 2. Ibig sabihin, confirm. Wala naman siyang check engine na lumalabas doon, pero confirm naman dito sa diagnostic tools na meron siyang erasure 2. So matik yan guys, kapag may erasure 2, kailangan natin ng programmer, kasi kapag in-okay natin to, inak natin ng inakan yan, hindi natin siya masisiro gawa ng yung ECU kasi nito hindi kaya ma-access ng diagnostic tools about yan sa
erasure correction. Ang makaka-access lang yan program. Okay, so tingnan natin yung 2 na yan katumbas doon sa monitoring. Ayan, so lagi kong tinuturo sa inyo ng IEC valve. Ayan, dapat ang percent yan ay 30% to 15%. Kasi kapag tumaas ka sa 31 pataas, ibig sabihin corrupted ka na. Wala ka na sa calibration ng rotor mo na IEC or mismong IEC program. So means yan, kaya 52.5 yan, corrupted na yan. Need na yan i-reset. So ang pagre-reset ito, paraan ito ay program. Kakalasin natin yung ECU, ipoprogram natin yung ECU. So yung RPM naman ito, pag pinapaandar naman natin, andar natin. Okay, so off on muna natin. Kasi nakapasok tayo kayo sa functional eh. So pag off on natin, lalabas yung NA. Pasok ulit tayo sa monitoring. Then start yung motor. Ayan, start natin. Ayan. So kung mapapansin natin yung idle nito, normal yan. Ayan, normally. Kasi ang RPM nito, ang kanyang parameter, nakalagay naman dito sa gilid ay yan, 1.6 at 5 yung ignition degree. So dito, mababasa natin dito na yung RPM niya, halos 1.6 din. Ayun o, ignition niya 5, normal. Pero pagdating sa IEC, 46.5, ayan, tumataas. So hindi siya nagti-30. Ibig sabihin, corrupted yung program, hindi makatuloy, or yung program ng ECU hindi niya kayang utusan yung IEC ngayon na itama sa 30% kasi gawa ng mayroon siyang erasure. Bubuksan ko rin yung IEC nito, pwedeng kasing stack up or mali yung spring, pero unahin ko muna yung program. Yan. So ibang mga parameter niya, throttle position 0.64, good naman. Then yung kanyang throttle position sensor 00, so ibig sabihin nakakalibrate naman. Injection duration 2.0, normal hanggang 2.5. So hindi dyan, wala yung kinalaman para doon sa idle na nagbabago-bago idle. May kinalaman sa idle nagbabago-bago ay yung ito, IEC valve. So yung ibang mga parameter na yan, sa ibang mga pagkakataon ituturo natin sa inyo. Ayan. So ngayon ang gagawin natin dito, kakalisin natin muna ECU, i-reprogram natin kasi ito na total body na rin to. So subukan natin siyang i-reprogram kung anong magiging result sa andar, at yung andar na yun parang hindi siya normal yan, nag-i-erratic or parang taas baba, ganon. Ay, makikita nyo naman dito sa monitoring, ayan. Okay, so doon tayo sa pag-program. So nakalas na natin yung ECU. Ito na, so dito na ako sa area ko na nagpo-program. So ito yung kanyang software, version nito ay iPag Pro 85. So una gagawin natin dito, papasok tayo sa MCU. Ayan, hanapin natin MCU dun sa menu. Ayan, medyo blurred. Ayan, hanapin natin pangaling MCU, then click natin sa gilid or double click, then Motorola to N. Ayan, then last folder to XS ang dulo. Ayan, so buksan natin dito to XS na yan, 9S1 to XS. So double click, then makikita natin tatlong IPR na to. So kukunin lang natin dito in 256 ito. Double click, then nandito ka na sa, ito na yung kanyang table. So syempre ang motor ay keyless, gagamitin natin dito yung P+ saka yung D+. Okay, so una gagawin natin sa D+, magche-check muna tayo ng kanyang ECU kung kumbaga kung na-connect na natin. So bago tayo magpunta doon, susukatin muna natin kung saan tayo dito magtutusok kasi ito malambot lang to. So susukat lang tayo dito ng caliper. So dito ay kukunin natin yung 21. Dito 21. So ayan. So 21 mm. Ayan. So 21 mm. Sorry, medyo blurred. Ayun, 21 mm. Then iguguhit lang natin dito sa kanyang likod. Ayan. So guhit natin diyan. Ayan. Ngayon, pag nakuha na natin yung 21 mm, buksan ko nga ilaw. Sorry, lobat na pala. So charge mo natin yung ating cellphone. Ayun. Then dito naman sa side na to, mula naman dito papunta dito ay 60 mm. Blurred. 60 mm. Ayan. So 60 mm. Mula naman dito sa side na to is yan. Guguhitan naman natin ngayon papunta dito. Yan. Yan. So 60 mm yan.
Ngayon, so pagka ginawa niyo na ng ganun, makikita niyo may parang ano siya diyan, yung cross. Yung gitna niya, diyan tayo tutusok. Ngayon, titingnan natin kung natusok na natin yung board. May lalabas diyan sa kanyang screen mamaya na registered. Register na kapag natusok na natin. Ngayon, lalagay muna natin yung ating iProg. So dito, lalagay natin yung positive. Yung positive nito ay pang 7 pin, second layer. Okay lang ha. Wait lang. 1 hand lang kasi ako eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayun. So, pang pito siya. Ayun o. Ayan, pang pito. Then, yung negative niya, pangatlo naman. Second layer din. 1, 2, 3. Ayan. So, pangatlo. Ayan. So, yan siya. Second layer, mula dito sa guide na to. So, pangatlo yung ground, pampito yung positive. Okay, so pag nailagay na natin yon, nakasalpak na yung USB natin doon sa laptop. Yan. So, nakailaw na rin yung ating iProg. Then, tutusok tayo dito. Ayan. So, pagtusok natin dyan, ayan. Kuha lang tayo ng, okay na siguro to yan. Tutusok ko muna. Then, testing muna tayo kung nakatusok na. Ay, kung nasakto na ba natin tusok. So, i-click natin dito sa screen yung F6. O, check natin. Or device. Click natin yung device sa taas. Ayun. Then, uncheck. So, lalabas dito kapag hindi na tama ay error. O, ibig sabihin, hindi pa natin natutusok yung pinaka-pin. So, ngayon, guys, bibitawan ko muna yung camera ko. Itutusok ko muna siya. Then, i-register ko. Papakita ko sa inyo na i-register ko muna. Okay, wait lang. Yan guys, so nakikita nyo yan sa screen. Kapag natusok nyo na, lalabas dyan yung register ready. Ayan, hindi siya register error. Pag error, ibig sabihin hindi nyo natamaan yung pinaka dun sa board. Ayan. So, ayan siya, nakatusok. Ayan. Then, kiklik ko yung F6. Ayan. So, makikita nyo dyan sa screen. Register. Ibig sabihin, kapag ka na-register na, ready na siya na pwede ka na mag-plus ng program. So ngayon, siyempre, keyless ito. So pag na-check na natin sa P+, kiklik mo natin yung D+. Ayan. So kailangan nakaangat yung menu ng D+. Pag nakababa yung P+, so nakaselect dito D+. Kailangan mo natin, pumunta muna tayo sa, click natin yung blue folder na yan. Ito guys, ilabas ko na yung tutorial para ito sa mga nakabili or naka-attend ng mga training sa akin. Binigyan ko kayo ng mga tools. Ito na yung guide. So ngayon pupunta tayo sa Yamaha. Ayan. Ngayon pupunta natin yung ayan, sa folder na yan, meron din ako yung binigay sa inyo. So punta natin yung NMAX version 2 keyless. Ayan. So pagkita nyo yan, punta tayo dito sa pinaka ayan, reset. May makikita tayong reset ECM. Ayan o, yung may pangalang NVX B63 30 reset ECM. Ayan. Kahit Aerox pwede ito, kahit NMAX version 2 na ABS or ABS pares lang siya. Hindi, ABS only. Mga keyless. So click natin 'yan or double click. So pag double click natin, papasok 'yan. Ngayon sa P+ natin, kasi ang gagawin natin dito ay reprogram lang. Kumbaga hindi tayo magtotono kasi hindi naman 'to nakakarga. Pero kumbaga ang ilalagay kong file dito nakatono na. Pero in case na gusto niyo magtono, madali naman magtono nito guys. May tutorial naman ako paano magtono. Ito kasi mga file ko nakatono na para sa stock. Okay. So sa P+ naman, lalagay lang natin yung folder na ito yung natono ko na. Ito, ayan, yung may IEC ayan, bin. IEC program. Okay, ito. Same ito sa code sa likod kasi ang code nito nasa likod ng ECU 10 ang dulo. So ngayon, pinasukan din natin siya ng same code 10 kasi bawal sa ibang code kasi mag-check engine. So ngayon, nalagay natin P+, balik tayo sa D+. Ayan. Sa P+ ko kasi pinasok yung program kanina eh. Din sa D+ yung ECM reset. So D+, ilo-load natin, click natin yung green na yan or yung F2. Ayan, load natin siya. Ayan. Okay. So, naload na natin yung D+. Ngayon, ilo-load naman natin yung P+. Ayan. So, pagdating natin sa P+, click natin yung green na yan or yung F2. Ayan.
So hintayin natin siyang mag 100%. Unang 100% ayun siya, nagre-read plus. Then yung verify 100% din yun. So 2 times mangyayari yung 100%. So medyo matagal lang konti, mga 2 minutes, mga ganon. So ayan. Ganoon lang guys, kabilis mag-program. Basta meron na kayong programmer, meron kayong files na original, meron tayong mga files na hindi original. Siyempre depende sa kakayanan ng client, kung anong kaya ng client na budget. So kapag yung client naman kaya yung afford yung mga original files, siyempre may presyo yon. Medyo mahal ang singilan na remapping, nasa 3.5 to 4.5 yun. So yung mga replica or copy paste, yung mga edited na file na yung karamihan nag-check in din lagi, nasa 1.5 lang yon ang singilan nun, or 2,000. Ito, singilan nito ay 3.5. Mahal no? Pero ganoon talaga guys, dapat kapag magpapagawa kayo ng NMAX version 2 na magpapatutorial body, sure nyo lang na yung gagawa ay kompleto sa tools. So siyempre hindi naman lahat ng mekaniko or meron ganitong programmer, meron sila diagnostic tools. So kaya nagbibigay ako ng offer doon sa lahat ng mekaniko sa Pilipinas na attend lang kayo sa training ko guys. Magkakaroon kayo nito. Ayan, PM nyo lang ako. So ngayon ang schedule ko ng training ay Batangas, next ay Cebu, Davao, Kidapawan, Iloilo. Ang dami pa guys. Mag-book na lang kayo, Mindoro, Lucban, ayan, pili na lang kayo. So yan, nag 100%. Okay? So kagaya nito, hindi siya nag-verify. So ang mangyayari dyan, possible may mali sa pagpa-plus or may kulang. Pero tetestingin natin sa motor guys kung under, kasi ang ginamit kong button ay yung green. Pero dapat ang gagamitin natin dito ay yung F2. Ito naman, pakita ko na para sigurado kasi ang motor nasa babae. So D+, kapag magpa-plus tayo, punta lang tayo sa device, F2. Or sa keyboard, F2. Ayan o. So F2 natin, ayan siya. So ganyan siya mag-flash. Ayan, 2 times siya, may verify siya. Kapag doon kasi sa green, possible kasi na sumablay, ayan, hindi siya nagbe-verify. So ililipat natin sa ayan o. So okay, so nangyari dito guys, kumbaga pinakita ko sa inyo yung green kung paano siya, ganun lang lumalabas. Ngayon ito, pag uulitin niyo yung program or magre-program kayo ulit, click nyo lang yung 256, ayun. Then pasok ulit kayo sa P+, ayan na, para mas malinaw. Then click nyo yung device, then F6. Tingnan nyo kung naka-register yung ating lalabas dito. Ay, sorry. Pagka ganyan, ibig sabihin kailangan natin exit. Ayan, exit mo natin yung software natin. Possible naghang. Ayan, exit muna natin. Kasi naka-plus na tayo ng isa eh. Para mas klaro guys, kasi baka ma-encounter nyo to. Kasi naka-encounter ako niya na gumamit ako nun ng green ay hindi siya nag-verify. So hindi siya umandar, nag-ano lang siya, nag-check engine lang. Okay, so ulitin lang natin, buksan natin yung 85 iProg. Ayan o, 85. Then run lang natin, run. Sensya na kayo guys, medyo matagal yung tutorial kasi ito, mas maganda na yung alam nyo yung ganito para sa mga meron nito, alam nyo yung step na gagawin nyo. Ayan, so buksan natin. Close mo natin. Nag-lag, nag-hang. Ngayon, so pagbukas uli, same uli ang process. Punta tayo sa yun uli, 256, double click. Ayan. Then P+, then device F6. Tingnan natin kung connected. Sorry, not connected yung program natin. So bunutin natin yung program. Then saksak ulit natin yung program. Ayan. Okay. So ulitin, 256. Ayun. So kapag connected na siya, lalabas dapat yung iProg Plus, kasi pag lumabas ang error hindi kayo makakapag-flash. So dapat ayan, so yung natin nasa COM4 iProg Plus 1 nakalagay diyan. So load okay, na full memory tayo. So 256. Ayun. Then D+ or P+ tayo muna. Ayun, P+ muna, click natin P+ sa doon na menu.
Then click natin yung device, then uncheck. So check natin kung ayan, lalabas dapat yung ganyan, register or ready. Ngayon pag ready na, punta na tayo sa D+. Pasukan na natin ng file na ECM reset. Ito ang ECM reset para ito sa mga receiver, yung may mga keyless, yung may mga remote, kasi ayan, ipa-plus natin yan doon. Lalagay natin yan para ito rin yung ginagamit para sa mga nagpalit ng bagong receiver or nagpalit ng lumang ECU. Ayan, para mag-match yung receiver tsaka doon sa ECU. Yan din ginagamit yung ECM reset. Ipa-plus nyo lang yan. Then after ng D+, punta tayo sa P+. Lalagyan natin ng program. Ilalagay natin yung IEC na ginawa ko na yun. Double click. Di open na lang. Ayan na. So una, ipa-plus natin yung D+. Click natin yung F6. Ayan. Ay di, F2 na. Lulod na kasi tayo. So ayan na siya. Right. Then verify. Okay. So kanina pala yung ginawa ko ay read. Okay, sorry. Mali yung process na ginawa ko green. Next natin gagawin ay P+. Ayan. Then pagdating sa P+, nandiyan yung program natin, F2 uli. Ayan, F2. Ayun. So aabot tayo ng 2 minutes sa pag read niyan. Ayun. Medyo matagal ang tutorial na to guys, pagtiyagaan nyo lang para masundan nyo. So pasensya na kayo pag medyo advance yung turo. Ayan, sundan nyo na lang ng maigi. Then ask na lang kayo sa akin, tanong na lang kayo sa akin kung meron kayong hindi na gets, or ayan, kung saan nabibili yung files na yan, or saan meron yung tools na yan guys. Ayan. So ganyan lang, nakatutok ako. Basta huwag nyo lang gagalawin yung karami na yan. Nakadikit na yun doon sa kanyang board. Papakita ko sa inyo yung board na yan. Ayan. And tayo natin mag 100% right, and then verify. Ayan. So yung una kong ginawa kayo na mali yung guys read siya, sorry. Okay. Ayan siya. So tandaan nyo lang kapag magbubukas kayo ng file, MCU Motorola 2N, ayan yung dulo, Motorola A912EN. Then last folder nya yung 9S12XS. Then double click para lumabas yung tatlong IPR na to. So yung 128 ginagamit sa mga Raider 150 Fi. Ang 256 ay ginagamit sa mga scooter like Aerox, NMAX. Yan. Then ayan na yung verify, lumabas na yung verify nya. Ayan. Okay, so hintayin natin siya mag 100%. Then pag verify nag 100%, okay na siya. Sasalpak natin sa motor, then i-read natin kung nawala ba yung IEC erasure to. Makikita niyo naman sa mga vlog ko, talagang nawawala. Okay. Then umaayos. So iwasan nyo lang na habang nagpo-program kayo, may ginagalaw kayo diyan sa mga sakit or may binubunot-bunot para hindi makorrupt. Kasi once na nakorrupt yan or huminto, ibig sabihin corrupted na yung ECU mo, hindi yan naandar. Magkakaroon siya ng error 1. Pero hindi ibig sabihin nun, lumabas yung error 1 or error 50, 52, means nun ay sira na ECU kasi nagkamali tayo ng program. Hindi yon. Ulitin mo lang yung process, reprogram mo lang uli, then mag-okay na siya. Then ito pa guys, take note nyo. Habang nagpo-program kayo, dapat dito steady lang to. Makikita nyo lang yung words na yan. Kapag may nakita kayo nagra-run dyan na maraming words na nagra-run o mga numbers, code, ibig sabihin nun guys, yung file nyo ay corrupted or na-interrupt or na-virus. Ulitin nyo lang uli yung files. Ayan. Or ulitin nyo lang buksan yung software, close nyo yung software, buksan nyo ulit, then ulitin nyo lang yung process. Then, ganun dapat siya, wala siyang lalabas sa maraming numero. 100%. Okay na to guys. Pagka okay na, so bunutin natin yan, bunutin natin yung mga number na yan, ay yung number, yung mga pin, then exit na natin yung ating programmer. Ayan. Then close natin yung laptop dahil bababa na tayo dun sa motor natin ang ginagawa. Ayan. Close na natin, shutdown natin. Okay. Then dali na natin ito sa may-ari. So ang code nito sa ECU sa likod ay B6H-H594A-10. Okay, so yung pinasok nating file dito ay -10 din. Dati sa mga old vlog ko ay -11, ganon, 01, di siya pwede. Andar siya, pero
Pag tumagal, nag-check engine. Pero ito guys, pag pinasukan natin ng same din ng code, hindi siya mag-check engine. Okay? So doon na tayo sa pagkakabit ng ECU doon sa motor din. Tingnan natin yung diagnostic. So nasalpak na natin yung kanyang ECU. Ayan, computer box. Then yung K-line. So ayan siya. Wala din siyempre bagong program. Walang check engine. So pasok tayo doon sa kanyang diagnosis. Ayan. Blurred na naman. Ayun. Okay. Pasok tayo sa Yamaha. So naka-on na yung ating ignition switch. Okay. Automatic search engine. Okay lang. Then punta tayo sa read. Okay lang. Tingnan natin yung history kayo na, yung may laman. Ayun. No trouble code na. Sa full code wala. Then pasok tayo sa functional diagnostic. Ay hindi. Pasok muna tayo dun sa data monitoring. Unahin natin yon. So nakita nyo yung IC valve 28% na. So ibig sabihin nakaprogram na yung ating ECU. Nakakasana siya na pag i-start natin, uutusan niya na yung IEC na ilabas niya yung percent na yan. Iikot niya yung percent na yan. Okay? So okay na yung ating IEC valve. Then pasok tayo sa functional diagnostic. Ayan, okay lang. Then tingnan natin yung erasure niya at yung kanyang TPS percent kung nagbago. Minsan kasi nagbabago yan. So 17. Pasok tayo doon sa IEC. Nakita nyo? IEC correction value niya ay 0. Okay? So magwa 1 yan kapag umandar na yung motor. Ang original na or stock niyan, standard parameter niyan or standard value ay 1. So 0 after ma-reprogram. So exit na tayo. Pasok na tayo dun sa kanyang monitoring. Ayan. So ibig sabihin pwede natin hindi kalas yung throttle body dahil okay na yung kanyang yung valve. Okay. So yung valve niya 52. Tingnan natin pag off on. Okay. So data monitoring. Kailangan pag off on ng susian dapat 30% bababa. Ayun. So good na siya. Start natin yung motor. Start. Oops. Let. Ayaw mag-start. So off on ulit natin. Off. On. Okay. So start. Yan. Ayun yung andar niya. Yan, halos kalmado. Then yung kanyang RPM ay 1.4. Ang kanyang IEC valve ay 46. So ibig sabihin kapag tumataas pa rin yan, hindi siya nag-stable doon sa 30% to 15%, possible yung kanyang IEC ay hindi nakatama or yung kanyang spring ay hindi nakalapat. So gagawin lang natin ito. Try ulit natin off. On. Ayan. Off on natin. So 27. Then start. So nagpo 46. Ibig sabihin hindi pa rin siya okay. Kailangan natin buksan yung kanyang IEC. Itatama pa natin yung spring nito. So ang ginawa lang natin ito ay programming lang muna. So minsan pwede nating hintayin na umabot siya ng ang init ng makina ay nasa 55. So tingnan natin siya mag 60 degree to 70 degree. Ayan. So after ma-reprograms, ano pa rin yung motor niya, hindi stable. Ayan. So buksan talaga natin yung IEC nito. Tingnan natin yung kalagayan ng kanyang spring. Ang init ng makina ay 59. Ayun, nag 16 na. So yung kanyang IEC percent ay 52 pa rin. So bubuksan natin yung throttle body nito. Ayun, hindi stable yung idle. Okay guys, so ito after na malinis na yung kanyang throttle body. So ito pala guys ay hindi pa nagagalaw. So mali yung kayo na sa una kong salita. So ito hindi pa nagagalaw since birth. Hindi na-diagnose lang pero hindi pa siya nabubuksan ng throttle body.
So ang ginawa ko dito ay nilinis ko yung kanyang IEC, punong-puno ng carbon, inayos yung kanyang spring, then pinalitan namin ng spark plug kasi yung spark plug niya ay yung dulo ay ano na, hindi na tama yung, ayun o, makita nyo sa itsura yun, medyo matalim na. Okay, ayan, ganyan na siya. So nangyari sa kanya, kaya naging erratic din yung idle niya dahil may problema yung spark ng kuryente. So pag dinikit natin to, parang dinaya lang na rin natin, pero ang tinakbo ng motor ay 30,000 na, so palitin na rin siya yung spark plug. So, pinalitan ko na siya ng bago, then ito na siya, start natin. Ayan. So tingnan natin yung kanyang monitoring, then tingnan natin yung kanyang error dahil kinalas ko yung throttle body para ma-erase natin kung anong lumabas na history. Okay, so yan, nagkaroon siya ng ganyang error kasi yung under niya ay pabago-bago, hindi na tumino. So after na ma-cleaning, after na mabuksan yung throttle body, erase muna natin to bago natin pandarin ulit. Ayan, so erase natin yan, okay na. Then balik tayo sa read, tingnan natin yung history kung nandiyan pa rin, so wala na. Then punta tayo sa monitoring. Ayun, so 24.5 yung IEC valve. Start natin yung motor. Ayan siya. Ayan siya. Ayan yung kanyang percent. Ayan, 1615. Then stable lang kanyang IEC valve, hindi na naglalaro sa mataas na percent. Okay, so pag ganun guys, after natin ma-programming or after natin ma-cleaning yung kanyang throttle body at same pa rin na hindi bumababa yung IEC valve, so check upin natin yung spark plug or yung ignition system, pati spark plug cap. Ayan. So ayan na siya, stable na siya guys. Ang init ng makina ay 66. Normal, nasa normal na siya. Ayan. Okay, so ganun lang guys yung tutorial for the day, and bye bye. Nagtuturo ng tapat at totoo, Team Solid, nagbibigay idea na walang kapalit. Team Solid, magkakaibang tao pero nagsama-sama sa Team Solid, mga mekanikong nagtutulungan sa pag-angat.